po ay inihatid sa atin. Ang segment na yan ni Sister Aisha, tungkol po yan sa pag-aasawa. Mamaya po, may featured story tayo na ibibigay tulad nga ng mga sinabi ko sa inyo noon na magkakaroon tayo dito rin ng segment tungkol sa kasaysayan ng mga kababaihang Muslim. Ito po ay mga phenomenal women of Islam. Ihatid po niya sa atin mamaya po ni Sister Fatima. Samantala po, ang akin naman pong may pagkakaloob sa inyong segment na aking tatalakayin sa gabi ito ay ito ang tinatag na tarbiyya. Salitang Arabic na ang kahulugan ay pangangalaga, pagpapalaki, pagtuturo sa ating anak. Ito ay lifelong process dahil ito ay magmumolde para sa magiging identity o pagkakilanlan ng ating anak. Magtuturo sa kanya upang maging isang mabuting Muslim sa kanyang paglaki. Kaya ang tungkulin ng mga magulang ay magsisimula kapag ang isang ina ay nagdalang tao. Mababasa po ang hadith na ito sa aklat ng Bukhari at Muslim. At ganito po sinasabi noon ng mahal na Propeta Muhammad, peace be upon him. Take care. Each of you is a shepherd, and each of you shall be asked concerning his flock. A leader is a shepherd of his people, and he shall be asked concerning his flock. And a man is a shepherd of his people, of his house, and he shall be asked concerning his flock. And a woman is a shepherd of the house of her husband over their children, and she shall be asked concerning them. Maliwanag po ang hadith na ito na ang lalaki at babae ay mayroong pananagutan. Ang isang leader sa kanyang bayan o sa kanyang pook o sa kanyang barangay, sa kanyang bansa, sa kanyang lugar, sa kanyang kalye, ay mayroong pananagutan sa kanyang mga nasasakupan. Ang isang lalaking asawa ay mayroong responsibilidad sa kanyang pamilya o sa kanyang asawa at anak. At ang babae na may asawa ay mayroong pananagutan sa kanyang tahanan, sa kanyang kabiyak, at higit sa lahat sa kanilang anak o mga anak. Ano nga bang mahalagang tungkulin ng isang ina? Alam natin lahat na isang hangarin o dahilan kaya isang babae nag-aasawa, kadalasan ay upang magkaroon ng katuparan ng kanyang pangarap na magkaanak. Bibihira ang mga babae na nagsisipag-asawa pero ayaw magkaroon ng anak. Kaya bilang isang Muslim, tayong mga ina ay may mahalagang obligasyon sa sandaling tayo ay nagsimula ng magbuntis. Una, kailangan pangalagaan natin ang sanggol na nasa ating sinapupunan. Siyempre, ayaw nating maging sakitin ang ating baby, kaya habang tayo ay nagbubuntis, mayroong medical care na ating ginagawa. May mga pagkain na mas makapagbibigay ng kalusugan sa ating sanggol. Sa oras na siya ay ating iluwal, lalong naging masela ng ating tungkulin bilang magulang na dapat alam natin kung anong gagawin sa sanggol. Oras na siya ay inilabas sa isang maliwanag. Para sa isang mag-asawang Muslim, pagkaluwal sa baby, dapat ang unang babati sa kanya o una niyang mapapakinggan ay ang azan o call of prayer na isasagawa ng kanyang ama at ibubulong sa kanyang tenga. Ibubulong sa anak ang call of prayer. Mula sa pagiging sanggol, gagampanan na mag-asawa ang kanilang tungkulin sa kanilang anak at ito ay ang pagbibigay ng tarbiyya o pangangalaga o pagtuturo na nakaatang ang responsibilidad na ito sa ating mga magulang. Kapag ang bata ay magsimula na mag-aral, ang kanyang magiging guro ay meron ding pananagutan sa kanya. Gayon din ang ibang kaanak na nakakasalamuha ng bata. Mayroon ding tungkulin upang turuan ang anak ng kabutihan. Tulungan ang mga magulang nito na ipairal ang tungkol sa Islam. Ladies and gentlemen, brothers and sisters in Islam, friends, mga kaibigan, mga kababayan, nais ko pong ipagpatuloy sa susunod
na Huwebes ng gabi ang tungkol sa terbiya o pangangalaga ng ating anak. Medyo mahaba-haba akong pag-uusap ito dahil kami ay mga magulang na rin. Kaya tungkulin namin na ibahagi ang aming konting kaalaman sa mga magulang o sa mga nanay at tatay dyan na nangangailangan pa rin ng patnubay. Samantala po, ihatid na ni Sister Fatima ang featured story natin mula sa research material na ipinagkaloob po sa atin ni Sister Shaida, at ito po ang The Phenomenal Women of Islam. Sisimulan po niya sa buhay at kasaysayan ni Baraka. Bismillahirrahmanirrahim. Si Baraka ay isang dalagita na mula sa Abyssinia at siya ay pinagbili sa Makkah upang gawing alipin. Walang nakaalam kung sino ang mga magulang o kaya mga ninuno ni Baraka. Marami ang katulad niyang kabataan na dinadala sa Makkah upang ibenta at gawing katukatulong ng mga pamilyang Arabo na may kaya sa buhay. Mas magiging kalagim-lagim ang kanyang naging buhay kung siya ay napunta sa tahanang walang pakundangan sa mga alipin. Kung ang kanyang naging mga Panginoon ay malulupit at walang habag. Subalit, si Baraka ay isa sa mga mapalad sapagkat ang bumili sa kanya ay ang mabait na si Abdullah, anak ni Abdullah Muttalib. Si Baraka ay naging isa sa mga katulong sa tahanan ni Abdullah at nang ito ay mag-asawa. Ang kanyang naging kabiyak ay si Amina. Si Baraka ay napunta sa tahanan ng bagong mag-asawang Abdullah at Amina. Si Baraka ang naging katukatulong ni Amina sa mga gawain nito sa araw-araw. 2 linggo pa lamang na nakakasal sina Amina at Abdullah nang dumating si Abdullah al-Muttalib. At kinausap ang anak nitong si Abdullah na makabubuting sumama ito sa caravan na magtutungo sa Syria. Dahil yon ang hanap buhay ng taga-Makkah ng panahong yon, ang makipagpalitan ng kalakal, komersyo ang kanilang ikinabubuhay. Ganoon na lamang ang kalungkutan ni Amina, kaya siya ay napaiyak. Sinabi niya habang luhaan ng mga mata na 2 linggo pa lamang silang nakakasal, bakit kailangan na nilang magkalayo na mag-asawa. Subalit, walang nagawa si Abdullah kundi ang sumama sa trading caravan. Naiwan si Amina na masamang-masama ang loob. Habang papalayo na si Abdullah, sakay ng kamelyo nito, hinimatay si Amina. Kaya ganoon na lamang ang pag-alala ni Baraka sa magiging kalagayan ng kanyang mabait na among babae. Makaraan ng ilang araw, unti-unting iginupo si Amina ng karamdaman dahilan sa labis na kalungkutan at pangungulila sa kabiyak. Siya ay nanatiling walang kibo, ni hindi nagsasalita kahit mayroon siyang mga dumarating na panauhin. Ang tanging kinakausap niya kapag dumalaw ay ang kanyang biyanang si Abdullah Muttalib. Ang matandang lalaki ay iginagalang sa Makkah dahil na rin sa kabutihang loob nito. Minsan isang umaga ay masayang tinawag ni Amina ang katulong na si Baraka at sinabing mayroon siyang magandang panaginip. Sabi niya, meron daw siyang nakitang liwanag na nagmumula sa kanyang sinapupunan. At ang liwanag ay umabot hanggang sa kabundukan ng Makkah. Naghinala tuloy si Amina na baka siya ay nagdadalang tao na. Nag-alala naman si Baraka sa kalagayan ng kanyang among babae kung totoo ngang ito ay buntis na. Pero ayon naman kay Amina, wala siyang nararamdamang kakaiba o hirap sa kanyang sarili. At ang naramdamang yon ni Amina ay nakapagbigay sa kanya ng pansamantalang kasiyahan. Ngunit muling nagbabalik ang kanyang kalungkutan kapag naalala na naman niya ang asawang nasa Syria. Tanging si Baraka ang nagsisikap
na libangin ang amo sa pamamagitan